nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time. RH Break Time. Magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao sa programang Break Time. Mamaya po narito na sila kay Mayor Deo Macalma. Inyo po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Wina Pearl Hasoro. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ngalan din po ni Mr. Pecho Corpus. RH Break Time. Sa ating pong headlines, hagupit ng tatlong bagyo at habagat. Higit daw po sa may 3.5 milyong residente ang nasalanta. 27 ang namatay ayon sa NDRRMC. LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility, bantay sarado ng Pag-asa. May medium chance na maging bagyo sa loob ng 24 oras. Dating House Speaker Martin Romualdez at resigned Congressman Zaldico, abay paharapin daw po sa investigasyon ng Senado. Resigned Congressman Zaldico hinamon na umuwi ng Pilipinas at harapin ang alegasyong korupsyon. Malacanang tiniyak na independent ang ICI. Pangulong BBM hindi manghihimasok ayon po kay Undersecretary Claire Castro. Senado nayayanig sa isyu ng budget insertions. Senator JV Ejercito muntik nang kumalas sa mayorya. Administrasyon ho ni President Ferdinand Marcos Jr. tiniyak naman na matatag ayon sa Armed Forces of the Philippines. Dagdag ebidensya sa kaso ng missing Sabongeros, isinumite sa DOJ at mga sangkot, huhubaran ng maskara ayon sa PNP. Pastor Apollo Kibuloy isinugod sa ospital matapos daw hong mahirapang makahinga ayon sa BJMP. At publiko binalaan sa lumitaw na pekeng anti-cybercrime group sa social media. RH Break Time. Sa ating mga balita, umabot po sa may 3,537,637 katao katumbas ng 736,566 na pamilya ang napektuhan po ng magkakasunod na bagyong Mirasol, Nando at Opong. Gayon din ng hanging habagat sa pinakauling talaan ng NDRRMC. Nasa higit sa 29,000 dampong pamilya o higit sa 100,000 katao ang natili sa mga evacuation center, habang nasa higit sa 82,000 individual naman o katumbas ng higit sa 21,000 pamilya ang pansamantalang nakikituloy sa labas ng mga evacuation site. Pinakamalaking pinsala daw po ang naitala sa Bicol Region, kung saan higit sa 1.2 milyon ang napektuhan. Ito po'y sinundan ng BARM na may higit sa kalahating milyon katao at Western Visayas na may mahigit sa 461,000 residente. Natili naman sa 27 bilang ho ng mga namatay. 4 dito ang nakumpirma na, habang 33 ang sugatan at 16 pa ang patuloy na hinahanap sa ngayon. Samantala, isang low-pressure area ang nabuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon po sa Pag-asa, huling namataan ng LPA sa layong 1,360 kilometers mula sa silangan ng southeastern Luzon. Mayroon itong medium chance na mag-develop bilang isang bagyo sa loob ng 24 oras. Sinabi po ng Weather Bureau na maaari itong makaapekto sa Northern Luzon oras na lumapit ito sa kalupaan. Oras rin na maging bagyo ang LPA at pumasok sa PAR, tatawagin itong Bagyong Paulo. RH Break Time. Samantala sa ibang balita, dapat pa rin umuwi at harapin ni dating Congressman Zaldico
ang lahat ng mga akusasyong korupsyong ibinabato laban sa kanya. Sa panayambog kay House Speaker Faustino Boyedi III sa programang 2x2 sa DZRH, sinabi niya ang sususpendihin at kakasuhan na dapat sa Committee on Ethics Siko bago pa siya nag-resign. Gayon ba man naniniwala si D na magbibigay daan naman ito para lubos ng maimbestigahan sa Senado, Independent Commission for Infrastructure at DOJ si dating Congressman Saldico. Yung tinatawag nating interparliamentary courtesy na aanyayahan sa Senado, bukas na. And plus, mas magiging maluwag din ang Department of Justice, Secretary Boy, na habulin ng gusto si Saldico, si dating Congressman Saldico. At kami naman, full cooperation to make sure na talagang dapat managutan si Congressman Saldico. By all means, dapat makauwi siya rito at sagutin yung mga paratang na ibinabato sa kanya. Yan po mga kaibigan si House Speaker Faustino Boyedi III. Samantala, hindi naman maiwasang mag-isip na guilty si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico kaya ayaw nitong umuwi ng bansa. Ito po ang deklarasyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa matapos siyang idawit sa mga flood control projects. Ayon kay de la Rosa, kung wala siyang kasalanan ay dapat nakahanda itong harapin ang mga akusasyon laban sa kanya. Hindi rin umano sapat na nagbitiw na si Ko sa pagiging congressman ay absolto na siya sa kaso. Pakinggan po natin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Flight means guilt. Flight is a sign of guilt. Flight means guilt. Meron ba yun? Kayo nga, sir. Oo, kasi kung innocent ka, you have to fight for your innocence before anybody, any particular investigating agency. Harapin mo. Hindi mo maiwasan mag-isip ang tao na bakit ka umalis, bakit ka lumayas, may kasalanan ka ba? Then clarification, sir, ipupush po ninyo na ipatawag siya ng Blue Ribbon Committee? Yes. Next hearing, I will move for his invitation. And wala nang And then, anong susunod doon, sir? Yun na. Contempt, Kung wala siya, follow by subpoena. After subpoena, isukos mo pa ba? Na paano siya makapag-sukos? Wala nga siya eh. Na-warrant na yan. Issuance of warrant. The committee will request the Senate leadership to issue a warrant of arrest against subject. Pero sir, di ba? Yan po mga kaibigan si Senador Bato de la Rosa. Samantala naman, hindi sapat na nag-resign na lamang si dating Ako Bicol Party List Congressman Elizaldico. Ang bukay na botas Congressman Toby Chanco, dapat na raw pong umuwi ng Pilipinas si Ko at harapin ang mga aligasyong ibinabato sa kanya. Hindi yan niya natatapos sa resignation at statement mula kay Kong iskandalo sa budget insertions at issue naman ng flood control projects. Kapon nga po nag-resign si Ko at sinabi sa isang sulat na babalik daw siya ng Pilipinas sa tamang panahon dahil sa muna'y pangamba sa kanyang buhay at maging sa kanyang pamilya. Subalit ginit po ni Chanco na may kaso si Ko sa Independent Committee on Infrastructure at hindi nararapat na siya ang magdidikta kung kailan siya uuwi ng Pilipinas. Sinubukan umanong i-deregister ng mga kumpanyang konektado kay Zaldico ang 3 helicopter upang maibenta ang mga ito. Ayon kay Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, ito ay ayon mismo sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Paliwanag ni Dizon, kailangan munang ipaderegister ang mga air assets bago maibenta. Pero napigilan umano ito matapos magpalabas ng standing order ang CAAP na hindi maaaring ipaderegister ang mga anumang helicopter o iba pang air assets na may kaugnayan kay Ko. Una nang ibinunyag po ni Dizon na mahigit 4.7 billion pesos ang halaga ng mga air assets ni Ko na nakarehistro sa iba't ibang kumpanya. RH Break Time. Samantala, ginit po ng Malacanang na mananatiling independent ang Independent Commission for Infrastructure o ICI sa pagsisiyasat ito sa maanumalyang flood control projects. Ayon po kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi raw manghihimasok si Pangulong BBM sa mga proseso at polisiya ng komisyon.
Ito po'y tugon ng palasyo sa mapanawagang buksan sa publiko ang investigasyon ng ICI. Kung ano po ang kanilang magiging polisiya at ang kanilang magiging procedure po doon ay igagalang po ng Pangulo at hindi po manghihimasok ang Pangulo dahil sila po ay independent body or commission. Una pong iminungkay naman ng ilang senador at kongresista ang pagsasagawa ng live streaming sa mga pagdinig po ng ICI para sa mas mataas dahong transparency. Punto naman ni ICI Executive Director Brian Keith Hosaka na hinahanapan daw po ng paraan kung paano maibabalanse ang transparency ng komisyon at ang proteksyon sa karapatan ng bawat individual. Samantala, dinipensahan ng Malacanang ang pagtatalaga kay dating PNP Chief Rodolfo Azurin bilang Special Advisor at Investigator ng Independent Commission for Infrastructure. Ito ay matapos maingkat ang issue sa umano'y cover-ups sa Shabu drug case noong 2022. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi kinasuhan at naakusahan lang ang dating PNP Chief. Aniya ang pagkakapili ni Pangulong Bongbong Marcos kay Azurin ay base sa kanyang karanasan at bilang isang investigador na walang komplikasyon dahil hindi politiko. Kayo na po nagsabi, hindi nakasuhan. Kasi kung naakusahan lang, madali po kasi mag-name drop. Madaling magbanggit ng pangalan, madaling magturo, lalo na ngayon. Pero iba po kasi kapag nakasuhan at nagkaroon ng desisyon ng conviction. Yan po si Yusek Claire Castro. RH Break Time. Tinik naman po ng Independent Commission for Infrastructure na ibabalik nila integridad sa public infrastructure sa gitna ng investigasyon kaugnay po ng flood control scandal. Sa paglagda ng kasunduan sa Anti-Money Laundering Council, binigyan din ni ICI Chairperson Andres Reyes Jr. na tungkulin daw po ng komisyon na tiyakin ng good governance at pananagutin ng sinuwang mapatunayang sangkot sa katiwalian. Ayon po kay Reyes, hindi kayang labanan na isang opisina lamang ang korupsyon, kaya mahalaga ang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya at institusyon sa bansa. Iginit din po ng ICI na higit sa investigasyon, dapat daw pong may taguyod ang isang kulturang malaya sa katiwalian upang mapanatili ang tiwala ng publiko. I is for institutional reform. Beyond investigations, we will instill a culture free of graft and corruption. Once that starts at the top, it filters down to every agency. Reform means that integrity and cooperation are not just temporary campaigns, but permanent features of public service. Yan po mga kaibigan, si ICI Chairperson Andres Reyes Jr. Samantala, nilagdaan na ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang Memorandum of Agreement para pagtulungan ang investigasyon at laban sa korupsyon kaugnay ng flood control scandal. Mismong sina ICI Chairperson Andres Reyes Jr. at AMLAC Chairperson at BSP Governor Eli Remolona Jr. ang sumwelyo ng kasunduan. Ayon po kay Remolona, suportado nilang investigasyon ng komisyon para mapanagot ang mga responsable sa anomalya sa flood control projects. Pinasalamatan naman ito ng ICI Chairperson at idiniing kailangan ng pagtutulungan ng mga institusyon upang malabanan ang mga krimen gaya ng graft at tinawag niyang madilim na aspeto ng pamamahala o governance. Sa pamamagitan ng kasunduan, mas mabilis ang pag-freeze sa ill-gotten wealth, mapepreserba ang assets, makakakalap sila ng ebidensya at makakabuo ng sistemang babawi at pipigil sa pagkamanlang pera ng bayan. RH Break Time. Standby pa rin po sa iba pang mga malalaking mga balita mga kaibigan sa programang Break Time. Abay, matatag daw partner Rowena, ha? Ang administrasyong Marcos. Kahit na may mga ganitong mga issue tungkol sa iskandalo ng flood control projects, yan po'y sa gitna rin po ng mga alingas-ngas
na meron daw pong mga gusto nang manggulo dyan sa gustong yanigin ang kasundaluhan, Ayan po ang katiyakan mula sa AFP, abay matatagpo ang kasalukuyang administrasyong Marcos. Samantala naman, dagdag ebidensya sa kaso ng missing sa Bungeros, isinumite sa DOJ mga sangkot, abay huhubaran daw po. Huhubaran para ho ng maskara ang iba pang mga sangkot ayon sa PNP. Samantala si Pastor Apollo Kibuloy, abay isinugod daw po sa ospital matapos daw pong mahirapang makahinga ayon sa BJMP. Oy, ingat po tayo ha. Abay meron daw pong kumakalat ngayon sa social media, Miss Wina, na pekeng anti-cybercrime group. Baka bigla kayong mag-report dyan, ang siste pa lang ginagawa niyan, naniningil. Naniningil kahit naniningil daw. Wow, hindi yan tunay kasi ang ating mga otoridad hindi naman naniningil Kayo talaga, Ay, sus, po, ingat po tayo sa mga peke, RH Break Time. Pilipinas ang oras, alas 4:26 ng hapon. Sorry wala kasi akong kayang ibigay sa'yo, kundi Christmas card. Pero di bale, andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kaysa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo. Ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? That I'll wake on Christmas morning and find stockings filled with you. RH Break Time. Merry Christmas, Miss Wina. Merry Christmas, Lakay. Ilang days before Christmas. Aba, Lakay, ito nga 86 days na lang bago ang Christmas. Makakatanggap na ng bonus. Maraming salamat, Lakay Ray, at magandang maulang hapon, mga kababayan, at meron ako exciting na balita para sa inyo, Ngayong 50th anniversary ng may mega milyonaryo promo na may up to 50 million pesos worth of prizes. Kasama na dyan na instant GCash vouchers at maging monthly winner ng brand new car, 1 million na pesos. Simple lamang pong sumali. Bumili ng especially mark Mega Sardines, Mega Mackerel at James Coffee Products. Kunin ang promo code sa loob ng lata o sachet at isend sa official Facebook page ng Mega Sardines. At paalala, itago ang sachet o takip ng lata na may promo code dahil kana ito para maklaim ang major prizes kung sakaling manalo. Tulad na lamang sa mga winners na si Daisy Sobrebega ng New Lucena, Iloilo. Siya po ay nanalo ng Toyota Race. At si Nora Aini Saharani Usni, nanalo naman ng 1 million pesos mula sa Zamboanga City. At sila ay kinocongratulate sila ni Marvin Chu Lim. Ayan, ako po si Deo Makalma. Sali na sa Mega Milyonaryo Promo. Malay nyo, kayo ay maging milyonaryo o kaya manalo ng Toyota Race. At eto na ang mainit na balita mula sa Malacanang, aligasyon ni dating Senate President Chis Escudero na scripted ang investigasyon sa flood control scandal. Pinalagan ng Malacanang. Ang detalye mula kay Aris number 14, Let Narciso, please come in, Miss Let. Lakay, itinanggi ng Malacanang ang aligasyon ni Senador Chis Escudero na may sinusunod na script ang investigasyon sa maanumalyang flood control projects na umano'y idinidikta ni dating Speaker Martin Romualdez. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi dapat idaan sa mga talumpati o akusasyon ang usapin ng pananagutan kundi sa formal na paglalantad ng sapat na ebidensya.
Binigyang diin ng palasyo ng Independent Commission for Infrastructure ang may mandato na suriin ang lahat ng ebidensya, record at dokumento para matukoy kung sino ang dapat managot. Giit pa nito, lahat ng pangalan na nababanggit sa investigasyon ay dapat ituring na inosente hanggat walang malinaw na pruweba laban sa kanila. Narito si Yusek Castro. They should be presumed innocent until proven guilty. Let us go to where the evidence leads us. So, ang mangyayari po dito, hindi po kasi nadadaan sa magandang talumpati, hindi nadadaan sa pagtuturo ang pagpapanagot sa mga nasabing umabuso ng pondo, kundi sa pamamagitan ng sapat na ebidensya. PCO Undersecretary Claire Castro. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yes, Lakay? Di ba BFF si Senator Chis at Madam First Lady? Di ba pwedeng mako sa shot ng red wine sa Dicork? Kaya. Okay, maraming salamat, Miss Let. Huwag mo na sagutin. Balik na yun, Lakay. Samantala, Lakay, dating House Speaker Martin Romualdez at resigned Congressman Zaldico paharapin sa investigasyon ng Senado. Ang buong detalye sa report ni RH28 Raymond Dadpaas. Raymond? Uwi na at Mayor, iimbitahan ang nagbitiw na si Ako Bicol Party List Representative Elizaldico at si dating House Speaker Martin Romualdez sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa katiwalian sa likod ng mga maanumalyang flood control project. Ito ang inihayag ni Senate President Pro Tempore at Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, Senador Panfilo Ping Lacson. Ayon kay Lacson, dito ay mababasag ang maling pananaw ng ilang sektor na ang Blue Ribbon Committee ay may kinikilingan, kinakampihan o pinoprotektahan na ilang mga personalidad. Kung hindi umano sumipot si Ko matapos padalhan ng imbitasyon dahil siya ay nasa abroad, ay susunod ang subpina at show cause order. Kapag hindi sila nakontento sa show cause order, siya ay ipakontempt at isyuhan ng warrant of arrest. Para kay Romualdez naman, iginit ni Lacson na idadaan ang imbitasyon kay House Speaker Faustino D. III alinsunod sa prinsipyo na umiiral na interparliamentary courtesy sa pagitan ng dalawang kongreso. Sa ngayon, sinabi ni Lacson na hinihintay pa ng komite ang ilang mga developments bago sila magtakda ng susunod na pagdinig. Nililaw nitong paiiralin ang tinatawag na blindfold mentality na kung ibig sabihin ay magiging patas sila at susundin lang nila kung saan nila dadalhin ng mga ebidensya. Kahit masakit para sa kanya na ilang mga kasamahang senador ay nadadawit sa kontrobersyal na flood control projects. Ito si Raymond Mayor. Si Senator Ping at Senator Marcoleta, ayan, nagkabati na ba? Nagkamayan na ba? Lagi namang nagsasalubong, Mayor, pero hindi ko alam kung nagkamayan sila at dahil magkaiba yung pananaw nila, Mayor, tungkol doon sa itong issue ng flood control na ito. Sige, abangan na lang natin, Maraming salamat. Idugtong ko na rin, Mayor, dahil kanina ay nag-deliver din ng manifestation si Senador Kiko Pangilinan dahil hindi niya nagustuhan daw yung inilabas na pahayag ng Land Bank of the Philippines na idinidepensa yung ginawa nilang o pagpayag nila na makapag-withdraw yung isang kontraktor, itong si Sally Santos, doon sa Land Bank Malolos ng 457 million sa loob na magkasunod na araw. Dahil ang sabi daw ng Land Bank ay wala silang nilabag at sumunod sila sa tamang proseso. Ang kinatatakot ni Senador Kiko Pangilinan, nangangahulugan na ito ay masusundan pa at kahit tingin ng hindi man lang nag-report ang Land Bank doon sa Anti-Money Laundering Council dahil alam nila na napakalaking halaga nito at pera ito ng bayan.
Ito si RH20. So, ipapatawag din yung presidente ng Land Bank, si Madam Rosana Ortiz. Ortiz ba? Wala pang nababanggit wala pa? Mayor dahil pero hindi natin alam sa susunod na pagdinig ng komite ay kung maaring ipatawag itong mga opisyal na ito ng Land Bank of the Philippines dahil nung nakaraan ay merong yung mismong manager ng Land Bank Malolos ay umattend o humarap doon sa isinagawang pagdinig ng Blue Ribbon Committee, Mayor. Okay, maraming salamat, Raymond. Ito si RH20, Raymond Advance para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Brad. Aris number 28, Raymond Advance mula sa Senado. Dumako naman tayo sa Kamara de Representantes. Rekomendasyon na i-disqualify ang Ako Bicol Party List. Pinalagan sa Kamara. Sino ang pumalag? Aris number 12, Milky Regunan, please come in. Manang Milky. Lakay at Wina, wala pa namang criminal o administrative case na isinampa laban kay resigned Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. Kaya unfair ang panawagan na i-disqualify ang party list nito. Sagot ito ni Representative Alfredo Garbi ng Ako Bicol Party List sa rekomendasyon ni Representative Duke Frasco ng Cebu na para mapanatili daw ang integridad ng institusyon, dapat umanong imbestigahan at i-disqualify ang naturang party list group. Ipinapaalala ni Garbin kay Frasco, wala pang napapatunayan sa mga alegasyon laban kay Ko at tanggap nila na ang resignation ni Ko ay hindi nangangahulugan na absuelto na ito sa mga kahariting kaso. Ayon kay Garbin, ang ginawang pagbibitiw ni Ko ay dahil daw sa delikadesa para hindi na ma-influensyahan pa ang mga investigasyon ng Kamara sa flood control anomaly. Kung parurusahan niya ang Ako Bicol Party List sa mga alegasyon na hindi pa naman daw napapatunayan laban kay Ko, pinagkakaita ng karapatan ang milyong-milyong botante na nagtiwala naman sa kanilang boto sa naturang party list group. Ako si Milky Regunan, nagunat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Siguro mahingan din natin na reaksyon si former Speaker Martin Romualdez kung siya ba ay willing na humarap sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Lakay, inaabangan namin yung kanyang statement kung maglalabas tungkol nga sa plano ng Senate Blue Ribbon Committee at ng chairman nito na si Senator Panfilo Lacson na imbitahan siya sa investigasyon ng komite. Although, alam naman natin, Lakay, na merong umiiral na interparliamentary courtesy. Bagamat ito ay hindi naiiral kay Congressman o former Congressman Elizalde Co dahil siya na ay nagbitiw sa pwesto. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Manang Milky. Malakas ba ulan dyan? Naku, makulimlim, Lakay, at mukhang bubuhusan naman ng ulan maya-maya ng konti. Parang itinataon ng oras pag-uwian na yung mga empleyado natin at mga estudyante kapag mamaga alas 5 ng hapon. Okay, maraming salamat, Milky. Ingat. Magandang hapon, Lakay. Ingatin kayo at magandang hapon kay Wina. Samantala, kaso naman laban sa mga retoradong sundalo na nag-uudyok ng pagbaliktad sa pamahalaan, pinag-aaralan ng Armed Forces of the Philippines. Ang detalye sa report ni RH52 Edniel Parosa. Edniel? Nagbabala ang matataas na kasalukuyan at mga dating opisyal ng militar laban sa mga retiradong nag-uudyok sa taong bayan na lumaban sa gobyerno. Sa pulong balitaan sa Camp Aguinaldo, sinabi ni Philippine Navy Inspector General Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na pag-aaralan ng kanilang legal team na kasuhan ng mga nagpapahiwatig ng rebelyon dahil sa nila hindi nagpapunction daw na Armed Forces of the Philippines. Ganito rin ang warning ni Retired General Edilberto Adan, isa sa mga direktor ng AGFO o itong Association of Generals and Flag Officers, kasabay ng pagtangging miyembro nila ang ilang mga anti-Marcos na nag-iingay sa social media. Pinawi ni Adan ang pangampan ng destabilisasyon at sinabing hindi kinakatawan ng grupo ni Romeo Popis at Orlando De Leon ng AGFO na binubuo ng mas marami at libong mga retired ranking officers. Pakinggan natin sina Admiral Trinidad at Retired General Adan. We are not taking the city down. We will check if there is any violation to our legal side. Legal people will check that and see what will be the appropriate action that we will take against them. So let's leave it to our authorities. I'm sure they were studying.
Dagdag pa ng dalawang kasalukuyan at retiradong opisyal, maaring makinabang sa isyu ng instability sa bansa ang mga kontra sa kasalukuyang foreign policy na administrasyon gaya ng usapin sa West Philippine Sea. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Samantala, dalawang convenience store sa Bacoor, Cavite abay magkasunod na hinold up. Ang detalye mula kay Aris number 30, Eric Dastas. Eric, please come in. Mayor, magkasunod na pinasok ng mga armadong grupo ang dalawang convenience store sa Bacoor City. Unang pinasok ng mga suspect ang Alphamart convenience store sa Area S, Prince East, Bacoor City. Sa binigay na salaysay ni Nina Vargas, 27 anyos, at Sheila May Lasam, 22 anyos, kapwa crew ng naturang convenience store sa Bacoor Police. Napanggap na customer ang dalawang suspect. Nalula ng isang NMAX V1 motorcycle na pawang nakasuot ng itim na helmet, itim na jacket at mga nakasuot lamang. Agad anyang pinunterya ng isa sa suspect ang kaha ng naturang convenience store at tinutukan sila ng hindi pa matukoy na kalibre ng baril at saka nagdeklara ng hold up at kinuha ang pera ng kaha na nagkakahalaga ng 4,000 piso. Agad daw tumakas sa mga suspect lulang ng naturang motorsiklo. Ilang minuto lamang ang nakalipas ay hinold up din ng Alphamart convenience store sa Molino 5, Bacoor City. Ayon sa crew ng naturang convenience store na si Hendrix Gayamo, 37 anyos, dalawang armadong suspect din ang nang-hold up sa kanila at agad ding tinutukan sila ng baril at kinuha din ang pera ng kaha na nagkakahalaga naman ng 3,000 piso. Sa isinagawang investigasyon ng Bacoor Police at sa kuha na rin ng mga kuha ng CCTV sa lugar, ay posibleng isa lamang na grupo ang nang-hold up sa naturang convenience store. Nagsasagawa ng follow-up operation ng Bacoor Police upang hulihin ang mga suspect na kung saan ay sinasabing may mga kinakaharap na rin kaso ang mga suspect. Ito si Eric Dastas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Eric Dastas. At mula sa Cavite, dumako naman tayo sa Malabon dahil mayroong sunog na sumiklab sa barangay Katmon. Andyan ang ating kasamahan na si RH27 Noche Kakas. Noche? Kontrolado na itong sunog na sumiklab dito sa may sitio sa Uisa, barangay Katmon, lungsod ng Malabon. 4:32 ngayong hapon na iniklarang fire under control si Fire Superintendent Dero ng Malabon City Bureau of Fire Protection. Classified ito na residential ang bahay na nilapon ng apoy na sinasabing sa second floor nagsimula pasado alas 3 kanina. Hindi pa tukoy ang bilang ng bahay na nasunog maging ang halaga ng ari-arian at pamilya na nawalan ng tirahan. Umabot sa ikatlong alarma ang sunog na ang ilang bahay ay yari sa mixed materials. Iniimbestigahan pa ng Malabon City PFP ang fire incident. Malaking tulong rin kanina lakay ang buhos ng ulan at wala ring reported so far na nasawi o nasugatan dito sa insidente. Yan ang follow-up report, RH27, Udikakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Kaka. Samantala, tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na nananatiling stable ang bansa. Kung usaping panseguridad ang pag-uusapan, nananatili umanong buo ang AFP bilang institusyon sa kabila ng mga tinawag nitong chismis na may plano ng kudeta sa loob ng hanay ng militar. Ito ang iginiit ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla matapos sabihin ni Vice President Sara Duterte Carpio na hindi stable ang administrasyon ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bagamat aminado hindi makapagsalita para sa ibang ahensya ng pamahalaan, tiniyak ni Colonel Padilla na nagkakaisa ang kasundaluhan na hindi naman kailangan pang magkaroon ng loyalty check. Narito si Colonel Francel Padilla. For us, we do not
speak for the whole government. Of course, for the Armed Forces of the Philippines, buo po ang inyong Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Kami po ay solid and disciplined organization, and we remain professional through all of this po. Our loyalties remain to the Constitution and to the flag. Samantala, deadma o pananahimik na lamang ang naging tugon ni Senator Ping Lacson sa mga banat ni Senator Rodante Marcoleta hinggil sa ginagawa nilang pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee. Gayunpaman, makikita sa mga post ni Lacson sa social media na tila may pinaparinggan. Sa X o dating Twitter, sinabi ni Lacson kahapon, to quote, "A wise man once taught me the best response to nonsense is silence." At nasundan pa ito kaninang umaga ng various saying, "The loudest in the room is the weakest. He is overly vocal, boastful or aggressive, so he can create an image through noise. It is best to ignore and make him stand on an empty platform." Ito ay matapos ang naging privilege speech ni Marcoleta kahapon na tahasang binatikos ang mga pasaring sa kanya ni Lacson at ipinagtanggol ang kanyang sarili sa pagdadala kay Orly Guteza sa hearing ng walang abiso. Para kay Marcoleta, credible witness si Guteza na nagsiwalat na mismo o na siya mismo umano ang nagdala ng mali-maletang pera sa bahay ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico at dating House Speaker Martin Romualdez. Samantala, muling na ospital ang Kingdom of Jesus Christ leader na si Pastor Apollo Kibuloy. Kinumpirma ni BJMP spokesperson na Superintendent Jerex Bustinera na isinugod sa ospital si Pastor Kibuloy matapos magreklamo na hirap siya sa paghinga. Ito ay kaapat na beses mula nang maaresto at maikulong sa Campo Crame hanggang siya ay madala sa Pasig City Jail. Dati nang na-diagnose sa community-acquired pneumonia si Pastor Kibuloy mula nang siya ay makulong sa Pasig City Jail. Pero ayon kay Bustinera, stable naman ang kalagayan ng nasabing religious leader na naharap sa kasong qualified human trafficking. Hindi naman na binanggit ng BJMP spokesperson ang ospital na pinagdalhan kay Pastor Kibuloy na dati nang isinugod sa Rizal Medical Center bago inilipas sa isang private hospital. Posibleng ma-extend ng 1 linggo ang deliberasyon ng Kamara sa panukalang pambansang budget para sa susunod na taon. Ito ang sinabi ni House Speaker Faustino Bogie III sa panayam ng 2x2 dahil nasa huling linggo na ng plenary deliberation ang Kamara. Ayon kay D, nakadepende ang extension sa resulta ng konsultasyon niya sa mga mambabatas para matiyak na maaprubahan ang isang maayos, malinis at accountable na national budget. Sabi ni House Speaker, ang malaking kaibahan ngayon ay nailaan na sa priority programs at projects ang natapyas na 255 billion pesos mula sa flood control. Batay sa legislative calendar, hanggang October 10 na lang ang sesyon ng Kongreso at sa araw na iyon ay itinakda ang period of amendments. Pakinggan po natin si House Speaker. Hindi siguro. Pero ang schedule ng hanggang schedule ng break aabutin na October 12. Pero tinitingnan pa namin. Sa ngayon nga makikipag-konsulta kami para sa ganun baka mag-extend pa nga kami ng another week para matiyak lamang na maipasa ng mabuti yung ating budget for next year. Samantala, DSWD at DILG naghahanda na sa pagpasok ng panibagong bagyo, ha? Ito ba yan abot pa raw ng siyam misawina ang mga bagyong darating bago matapos ang taon. Alamin natin ang detalye mula kay RS number 5, Val Gonzales. Please come in, Val. Hello. Mayor, ngayon pa lamang, Mayor, ay nakaposisyon na ang mga food at non-food items na ayuda ng Department of Social Welfare and Development para sa posibleng maapektuhan sa pagtama ng nagbabantang low pressure area sa labas ng bansa. Ito'y kasabayan ng anunsyo ng Pag-asa Weather Bureau
na mataas ang potensyal na magiging isang bagyo ang LPA sa loob ng susunod na 24 oras. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Tumlao, nangyari ito dahil kasabay ng patuloy na pamamahagi ng food pack sa mga nasalanta ng nakarang bagyo ay ang patuloy rin na pagre-replenish sa mga warehouses sa buong bansa. Samantala sa panig naman ng DILG, inatasan na rin ni Secretary John Vic Remulla ang lahat ng mga LGUs na maghanda sa posibilidad ng pagtama at magsagawa ng preemptive evacuation kung kinakailangan batay sa uling report ng Pag-asa Weather Bureau. Huling namataan ng LPA sa layong 1,255 kilometro sa silangang bahagi ng southeastern Luzon at kapag naging bagyo ay tatawagin itong Paulo. Ako si Val Gonzales, DJ Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Samantala, nagsumente ng karagdagang ebidensya ang Philippine National Police sa Department of Justice kaugnay ng kaso ng mga nawawalang sabongero. Ayon kay Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., 5 flash drive at mga bagong affidavit ang ipinasa ng CIDG sa prosecutor na humahawak ng preliminary investigation sa kaso. Saklaw ng investigasyon ang reklamong murder at kidnapping with serious illegal detention na iniharap laban sa negosyanteng si Charlie Atong Ang at aktres na si Gretchen Barreto at iba pa. Tiwala naman si Nartates na makatutulong ang mga bagong piraso ng ebidensya para mahubara ng maskara ang may pananagutan sa krimen. Hello. Mayor, ngayon pala. Tapos ka na magre-report ka ba, Bal? Samantala, naku, yung bagyong Opong, abay, ito ay nakarating na pala sa bansang Vietnam. At ito ay hinagupit din ang nasabing bansa at meron ng mahigit 10 katao ang namatay. Grabe. Alamin natin ang report mula kay James Galange. James. Lakay, matapos manalasa ng Tropical Storm Bualoy o kilala bilang si Bagyong Opong dito sa bansa, sunod naman itong hinagupit ang Vietnam ng mga malakas na hangin at pag-ulan. Sa huling tala ng mga otoridad, tinatay ang aabot sa higit 10 kataong nasawi at halos 50 naman ang sugatan mula sa mga natamong pinsala sa mga nawasak na kabahayan, pagbaha at pagputok ng mga linya ng kuryente. Habang sa probinsya naman ng Quang Tri, may mga napaulat ding mga mangingisdang nawawala matapos tangayin ng malakas na hangin ang kanilang mga bangka na kasulukuyang pinaghahanap na rin ng mga otoridad. Habang aabot din sa mahigit 28,500 na residente ng Vietnam, ang inilikas at hanggang sa ngayon ay kansilado o delayed pa rin ang ilan sa mga flights papasok at palabas ng kanilang bansa. Ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat James at sa balitang sports, Miss Wina. Sa ating Break Time Sports, ticket para sa 2025 FIFA Futsal Women's World Cup, mabibili na. Andiyan ang ating kasamang si Millie Borja. Millie Borja. Yuhu! Bago ang report ni Millie Borja, abay batiin mo natin ng happy birthday. Happy birthday kay Kuyang Marbelson His, Kuyang Marby, ha? Ng Galvez Masonic Class number 229 mula kay ating Jet at mga brethren sa Galvez Masonic Class. At happy birthday din kay ating Tessa Pahutagana. At ganoon din kay Kuyang Boyet Lanto at Kuyang Ronnie Palse ng Tumawi ni Lads sa pagbati mula kay Kuyang kay Konsihal Marbacani at happy birthday din. Noble Mayor Lawrence sa Francia, happy birthday. At kay Kuyang Hermi Tambalong at Kuyang Boyet Lanto, happy birthday. Kuyang Robert Liao at Noble Harry Messina. At paalala mga brethren, si Berwell Sifula Sabino Deliso ng Magata Lads sa Drop His Working Tools. Siya po ay nasa Nueva Vizcaya at ang libing po mga brethren, sabi ni Kuyang Rodan Deliso ay bukas October 1. Our condolences sa pamilya ni Kuyang Sabino Deliso ng Nueva Ecija.
Balikan natin ang sports. May problema? Ayan. Nagkakaproblema daw, Lakay. Aba, dito sa showbiz, walang problema yan. May problema din daw, Lakay, ang showbiz. Bakit? Anyari sa ating mga computers. Samantala sa iba pang mga balita, abay muntik na palang umaasa pa rin si House Speaker Faustino Boji III na magkakaayos at babalik ang magandang relasyon ng Kamara at Senado sa harap na nagpapatuloy na issue ng insertions at flood control scandal. Sa panayam ng 2x2 kay Speaker D, sinabi nito na maayos din ang patutsadahan ni na dating House Speaker Romualdez at dating Senate President Chis Escudero na kapwa nadadawit sa katiwalian. Para kay Speaker D, may karapatan ang dalawa na depensahan ang kanilang sarili, gayunpaman ang anumang problema o issue sa pagitan ng dalawa ay labas na ang bagong House Speaker. Ganito ang paliwanag ni Speaker Boji D. Saka sana kung meron mang problema ngayon, dahil bago naman ang mga leadership ng both houses, ay mas maganda ang relasyon, Mr. Speaker. Sana nga bumalik yun at unang-una ang priority namin ngayon talaga na maibigay ang maganda, malinis, transparent, accountable na budget. Nasunog ang isang tanker truck sa bahagi ng South Luzon Expressway kaninang madaling araw. Sa ulat po ng Biñan City Police, nagsimula ang sunog bandang alas 4:49 ng madaling araw at naapula bago mag alas 6 ng umaga. Bandang alas 7 naman nang mai-report ang insidente na agad nirespondihan ng mga tauhan ng Biñan City Police. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog at halaga ng pinsala nito. Lakay, pwede na daw natin tawagin ang showbiz. Ihabol natin ang balitang showbiz. At sa ating showbiz, Rocco Nacino at Melissa Gohing magkaka-baby number 2 na. Andiyan ang ating kasamang si Angelica Cosme. Angelica? Magkakaroon na ng baby number 2 ang mag-asawang Rocco Nacino at Melissa Gohing. Ito ang inanunsyo ng aktor sa pamamagitan ng isang Instagram reel kasama ang kanilang panganay na si Ezren Rafaelio. Answered prayer nga raw ang nalalapit na pagdating ng kanilang panibagong little bundle of joy. Agad namang bumuho sa mga komento ng pagbati para sa soon-to-be family of 4. Habang sana nga si Rocco nang may magsabi namang baby girl daw. Taong 2021 na magpalitan ng matamis na I do sina Rocco at Melissa at sa sumunod na taon ay isinilang ang kanilang unang anak. Bukod sa pagiging aktor, si Rocco Nacino rin ay isang Philippine Navy reservist habang ang kanya namang misis na si Melissa Gohing ay dating naglalaro sa ilalim ng Creamline Cool Smashers. At yan ang latest sa mundo ng mga sikat. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At isunod natin ang balitang sports sa Miss Wina. Yan, sa ating sports, ticket para sa 2025 FIFA Futsal Women's World Cup mabibili na. Detalye sa report ni Millie Borja. Inanunsyo ng FIFA na nagsimula ng ibenta ang mga tiket para sa 2025 FIFA Futsal Women's World Cup na gaganapin dito sa Pilipinas. Idaraos ang torneo sa PhilSports Arena, Pasig City mula November 21 hanggang December 7. Nagsisimula sa 499 pesos ang presyo ng mga tiket na may access sa 2 laro. May mga araw rin na maaaring makapanood ng 4 na laro sa isang araw gamit ang isang tiket. Ang mga tiket ay maaaring bilhin sa fifa.com/tickets. Lalahok sa kauna-unahang edisyon ng torneo ang Pilipinas kasama ang Argentina, Brazil, Canada, Colombia, Iran, Italy, Japan, Morocco, New Zealand, Panama, Poland, Portugal, Spain, Tanzania at Thailand. Nakasama ang Filipina 5, kasalukuyang ranked number 63 sa mundo sa Group A, kasama ang mas mataas na ranked team sa number 14 Poland,
world number 31 na Morocco at world number 6 na Argentina. Nakasama naman ang world number 2 Spain sa Group B ang world number 4 Thailand, world number 8 Colombia at Canada. Sa Group C, magkakatapat ang world number 3 Portugal, Tanzania, world number 5 Japan at world number 21 na New Zealand. Samantala, napunta sa Group D ang 8-time champion sa South America at world number 1 na Brazil kasama ang world number 9 Iran, world number 7 Italy at Panama. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Mili Borja. At batiin din natin ang happy 14th wedding anniversary si Kuyang Saldi Responso at ating Emmy Responso. At para sa mga nag-abang ng palitan ng dollar, ayon sa ating business correspondent, Mr. Michael is my guy, nagsara ngayon sa palitan ng dolyar. Miss Wina, itago mo na ang dollar mo, ha? Ay, magkano ngayon? Dahil araw-araw tumataas ang palitan. Bumaba halaga ng piso, ha? Good news sa mga may kamag-anak ng mga OFWs na dollar ang tinatanggap. Ang palitan ngayon ay nagsara sa halagang 58 pesos and 19 centavos, Miss Wina. Maraming salamat, bossing Mr. Michael is my guy, ang ating business correspondent. At yan ang kabuhan nating palatuntuan ng break time. Ako po si Deo Macalma. At sa pangalan po ni Miss Thea Petro Corpuz, ito naman po si Vino Pearl Hesoro. Susunod na mga balansyadong balita, Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Oras, 5:06.